the customer, not for the businesses. Oh. So, ganun siya. And then, ika-categorize mo na yung gap. Yun nga, tulad ng sinabi ko, puro siya puro siya in-person, B2B, puro siya pharmaceutical, but there is lack of research about online, live selling, and B2C. And then, tsaka mo siya isi-synthesize. Clear po ba tayo? In addition, paano ba sinusulat talaga? O, makinig. Bawat linya ay may hypothesis. So, each postulated hypothesis should be backed by literature. Okay. Paano, sir, yun? Sample. Relationship of online trust and perceived enjoyment. Asa ng online trust? Asa ng perceived enjoyment? So, that is my H6. So, bawat linya, bawat bilog at linya, merong RRL, then hypothesis. Clear? Huwag niyo masyadong gayahin ito dahil sa publication, kailangan ng mas maikling version. In your thesis, the more the merrier. So, huwag niyo akong bibigyan ng 3 studies lang sa isang literature na ganito. So, ibig sabihin pala, sir, ito may literature review, literature, papunta doon, literature ito, papunta doon, literature ito, papunta dito, literature ito, papunta doon, and then the mediation. Yes, ganun siya. So, the more na bilog at the more na marami kayong guhit, the more na maraming literature. Ang sinabi kong huwag yung gagayahin is yung number ng literature na sinay. 3 lang kasi ko dito, luma pa nga yung iba. Pero old studies ko na to. Kasi hindi na siya literature review kung 3 lang. Literature citation lang yan. Pag review, talagang madami. So, ibig sabihin, maghahanap kayo ng mga nangyari ng studies na in-study yung e-content tsaka yung online trust. So, madami yan. Meron sa China, sa Europe, sa Indonesia. Pagsasama-samahin nyo yun. Tapos, sa dulo, lalagay nyo yung argument ninyo. Tapos, hypothesis. So, here's the catch. Maghanap kayo ng existing study. Bawat bilog at bilog. Sample. Search nyo sa Google, e-content and online trust studies. Ganyan. Hindi maraming lalabas yon, iba-iba. Kunin nyo yung mga recent, tsaka yung mga seminal. Puntahan nyo yung literature niya. Kung saan diniscuss niya rin yan. Kopyahin mo yun. O, kunyari, nakakuha ka ng... Sa yung panulat natin. Nakakuha kayo ng 8 studies, 8 PDF na natalakay yung online trust tsaka yung perceived enjoyment. O, buksan nyo yung mga study na yan. Hanapin nyo kung saan natalakay ito. Kopyahin nyo yung paragraph na yon. Paste nyo kay ChatGPT. Make a critical review by comparing and explaining the relationships of these 8 act as a researcher. Don't forget to cite the references. Siyempre may mga reference yun na na-cite, di ba? Isasama niyo yun para pag gumawa siya ng comprehensive na paragraph, siya na nag-analyze yung nagsama-sama nun. So hindi kayo type ng type. Gets? Tapos nakasama dyan yung mga citations. O, makinig muna. Nakasama yung mga citation, di ba? Hanapin nyo yung mga references noon, yung sa dulong page. Kung paano niya sinite yun, copy mo na yun, paste mo na agad sa paper mo. Para hindi ka magkamali sa APA style, yung tanga-tanga ka nag-APA ka isa-isa. Copyahin mo na yun kasi nasa iyo naman. Kung paano niya sinite, ganun mo na i-paste sa papel mo. Clear po ba? O tapos, hindi gumawa siya ng critical review, di ba? Sa dulo, maglagay ka ng personal argument mo. That in the Philippines, hindi pa siya na-study, at gusto mo siyang i-study, kaya therefore, you hypothesize the following. Yun na, H6 na. Take note ha, ang hypothesis natin, it should be in null. Naka-negative siya dapat, kaya huwag niyo masyadong sundin to. So dapat, the higher is the customer online trust in the shopping sites, the less
the customer enjoys the shopping experience. Naka-negative. There is no relationship between perceived online trust and ganyan, etc. etc. Okay. Clear po ba tayo? Ano yung nanon? Clear? Hindi ko... Oh. Dali lang, di ba? Mag-compile lang kayo ng PDF, copy mo yung mga sinabi doon, paste mo na kay ChatGPT. Or, Pakinggan na lang natin yan mamaya. kunin nyo yung mga abstract. Ganun lang kasimple. Discord tayo mamayang gabi. Okay po ba? Or bukas gabi. Pag-usapan natin. Ito talagang sit-in natin. Tanong pa ng tanong. Actually, case to case na yung keyword. Kasi baka pag sinabi ko at ginawa nyo at mali, parang ako pa yung may mali doon. So, kayong gagawa ng sarili nyo talagang keyword. But what I use is, sinasabi ko lang kay ChatGPT na mag-act ka as a researcher, that it is as if you are writing your literature review. Then, I want you to make a critical analysis by comparing and synthesizing the following paragraphs. Kasi pe-paste ko na lahat yung paragraph. Oh. Enter. Yun na yun. Tapos sasabihin, kasi minsan tinatanggal niya yung mga nasa site. Sasabihin ko sa kanya, retain the citations or the cited references. Okay. Okay po ba? Yes, sir. So, ang matrabaho dyan is yung paghahanap ng existing study per guhit. Tapos, samasamahin nyo lang, Oh. save nyo as PDF file, tapos tsaka nyo gawin yan. Oo. Easy. Actually, this would take a week Clear po ba? to finish. Kasi hindi naman sa chapter 1 yun, di ba? Chapter 2. That's all. Chapter 3 yan. Question? No, sir. So, we've already tackled how to write chapter 1, chapter 2, and chapter 3. So, there's no Chapter excuse 3 yung na hindi last week. kayo makakapagsulat Chapter 2. Kaya lang chapter Base 2 ngayon kasi mabilis. sa quality na in-expect ko sa inyo. Ah, okay. Because I deliver the lecture, no excuses. Oo. Question? Chapter 1 to 2. Question po ba? This is 4 to 5. Gusto nyo pa ng isa pang example? Assistant na yun. Okay. Yes. Tingin tayong example. Yes. Yung parang almost similar din yung Oo. example ni Sir Common Chance. So mamaya gagawa tayo ng transcript. Parang yung Google Transcript. Yun. Ganun yung crush ko. Sige. Hindi, siya na sa, Alice in Borderland. Lesson board pa. Sa Netflix. Ano, matanda na siya? Hindi. Bata pa yun. Oh, recent. Alam mo, magkakrush ako sa ano, tanda na. Ano yun, MILF? Uy! Yeah. Hilig ka sa MILF? Ayaw mo, sir. Gusto ko sa tomboy. Ayaw kasi. Okay, naalala ko. Sample. Oh, yun. Yung nakita natin. Tapos na tayo dyan, ha? Okay. Defense na kunyari. Sabi ng panel, tanggalin sa statement of the problem yung demographics. Wala siyang kinalaman sa problem. Tama, mali? Mali. Bakit? Required yun, edit. Anong sagot nyo dyan? Chapter 1 sa ano yun? Pinapatanggal yung demographics sa problem, sa SOP. Hindi daw siya SOP. Nag-adapt. Kasi demographics lang daw siya. Or adapt na yun. Anong gagawin nyo? Required yun sa ano? Sa
Anong justification? Pwede ba siyang tanggalin? Hindi. Basta. Dapat ba siyang tanggalin? No? Oh. Depende sa research. Ano sabi ng design nyo? Ano nakasulat sa design? Dapat? Oh, ganito lang yan. Ang proper justification to that is because your study is a cross-sectional. Gets? Cross-sectional. Oh, hanapin nyo kung ano meaning ng cross-sectional. Kung hindi pa rin sila na-satisfied, hanapin nyo tong study kong ito, ipamukha nyo sa kanila na, Sir, ibig po bang sabihin, mali po yung pinublish ni Sir Don sa Scopus, sa MDPI? Mas magaling pa daw po ba kayo sa MDPI? O, kung mas magaling pa sila sa MDPI, mag-publish sila. Wala silang nakapublish, hindi sila reliable. Mas maniwala ako dito. Oo. Okay ba yun? Natin yung same words. Next. This is the theory. This is the framework. Okay? So, bawat bilog, merong questionnaire yan, ha? So each question. Definition. Kaya nyo na yan. Ano nga ba pinag-uusapan natin? Hypothesis. Okay. Ay, hypothesis. Literature. Ito pala yung literature. O, sa case na to, kasi nga publication ito, pinaikling version yung requirement. Kaya kung makikita nyo, lahat ng hypothesis sama-sama na. Pero pag tinignan nyo kung paano siya sinulat, dinefine niya muna. Tapos, diniscuss niya yung mga existing studies. Yan, ito, ayan. Tapos, yung kanyang sarili niyang argument, bago siya nag-develop ng hypothesis. So, technically, bawat guhit talaga, hypothesis. Pero in this case, since mas pinaikling version dapat kapag pinapublish, kasi may bayad per page yan, sama-sama na yung ginawa. Okay? And then, sa design. Ganyan lang yung gusto kong makita. So, yan. Sir, pwede ba namin kopyahin yung pagkakasulat mo niyan? Oo, para-praise mo na lang. Tapos kopyahin mo na si Creswell. May basis ka na. Tapos hanapin mo sa pinakadulo ng papel si Creswell, kung paano siya sinight, paste in your paper. Ano mga sinabi dyan? Ano mga gusto kong mabasa sa design? That your research is a quantitative. Ganyan natin. Oo. Yan. Okay natin yan. Ano pa? It is a cross-sectional study. Yun. I-cite nyo na lang si Setcha. Cross-sectional na rin ba sa? Hindi ba pwede Ano pa? copy na lang yan lahat? Microphrase na lang. So, hindi niya sinabi yung predictive causal relationship. Dapat merong term na ganon. Predictive. So, Predictive causal relationship. another, sampling technique. Anong kailangan kong mabasa dyan? That you are a non-probability. Anong uri ng non-probability? Purposive. Ha? Hindi yata nabanggit. Ayun, purposive. Tapos, pag purposive kayo, dapat meron kayong criteria kung paano nyo siya i-judge. So, ang criteria nila, ayan, number 1, number 2, number 3. The instrument. Sinasite po isa-isa, ha? Isa-site nyo kung saan kinuha yung unang bilog, pangalawang bilog, pangatlong bilog, lahat ng bilog. And then the treatment, kailangan ko makita dyan, PLS, SEM kayo. Yun lang. At sa to, pwede nyo nang isulat to para praise nyo na lang. Saka na natin pag-usapan yan pag magde-defend na kayo. Okay po ba? May tanong? Walang tanong? Wala kayong tanong? Uya na? Hoy, sinunod ko na last week yan.
Tinuro ko na yan, pinakita ko pa harap-harapan. Ito ano, tissue dyan. Ah, Tissue. i-upload ko mamaya. Naka-upload. Yung chapter 1, Diba, hindi ako manuntirang ko. hindi naka-upload. Oo. Parang galit kayo. Kasi nga ako nagtuturo eh. Iba nga, puro upload lang eh. Kasi gusto ko mag-notes kayo, hindi kayo reliant sa PowerPoint. Para pwede na tayo magsimula. Yung cellphone. Tingin.